mo ito sa luya, lalo-lalo na kung ikaw ay gastador. Ito pong luya ay nakakatulong upang sa ganon makontrol ang inyong pagiging gastador. Kung ikaw po ay napahawak lang ng pera, ay hindi na makakatulong kung paano nyo mauubos ang pera, kung ano ang mga bibili ninyo, at kapag naubos ay namumblema na, gamitan nyo ito ng luya. Bukod po dyan, ito ay nakakatulong din upang sa ganon kayo po higit na maka-attract ng swerte, lalo na sa pera. Etong kuntil na luyang ito, yung anak po niya, ay ilagay nyo lang sa inyo pong wallet. Yan po ay makakatulong para hindi kayo lagi nauubusan ng pera. Bukod sa inyong pagiging masipag at matyaga, may patutunguhan ng inyong pagiging masipag at matyaga. At pagkatapos itong malaking luyang ito, mga bossing ko, ay mainam na mag-wish ka muna. Sabihin nyo po sa pamamagitan nito ay magtutuloy-tuloy na ang pasok ng swerte at hindi na ako muling mamumblema pa sa pera. Maraming pera ang darating sa akin at siksikliglig at umapo araw-araw na maraming pera ang darating. Basta lagi kang positive, mga bossing ko, at ugaliin ang pagsasabi ng mga salita ng mga magaganda. Pagkatapos po, mga bossing ko, ibilad ito sa sinag ng araw. Ito po isabit nyo lamang sa main door po ninyo, mga bossing ko, or ilagay sa ilalim ng inyo pong higaan at ang dulot nito ay maraming pera. Or maglagay ka ng ganito, mga bossing ko, sa inyo pong bag, at ito ay makakatulong para makamagnet ka ng swerte, lalo na sa pera. Ang golden na luya, mga bossing ko, ay nag-a-attract ng masaganang pamumuhay. At ang amoy po nito ay nagtataboy ng malas. Pwede rin naman po na hiwain nyo po siya dito at pagkatapos po, mga bossing ko, ipahid nyo po sa inyo pong palad. Makakatulong po ito para maalis yung buhaya sa palad ninyo. Ang ibig sabihin po noon, mga bossing ko, ay maalis ko ano man po yung pagiging gastador po ninyo. Na parang kapag may napahawak lang na pera ay ubos ng ubos, kinakain lagi ng buhaya. Yan po ang ibig sabihin po noon, gastador po kayo. Ang ibig sabihin na may buhaya ang palad. Ngayon po, mga bossing ko, para mawala yung buhaya ang palad na yan, ay pahiran nyo po ito ng luya. Kahit mga 1 minuto lang po ng pagpapahid ng gayaan, hugasan nyo na po siya at pagkatapos ay ipagpag nyo po ito. Tapos sabi nyo, kiniklaim ko na ang swerte at hindi na ako maubusan kailanman ng pera. Gayon lamang po ang inyo pong gagawin at makakatulong po yan upang sa ganon, imbis na puro kamalasan ay puro kaswertehan naman ang darating. Kung hindi nyo pa ito nagagawa, ay naku, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Makakatulong po ito upang sa ganun kayo po, mga bossing ko, hindi na maging gastador. Upang sa ganun, mga bossing ko, imbis na nauubos ang pera, ay lagi po maraming pera ang inyo po matatanggap sa araw-araw. Makakatulong po yan upang sa ganun kayo po, mga bossing ko, hindi malasin. Makakatulong upang sa ganun ay para laging buenas ang inyo pong negosyo. At na mapalago nyo po yan para lagi po kayong magkaroon ng maraming pera sa araw-araw. Basta positive ka lamang po, mga bossing. O bago ka tumaya, ay pwede nyo rin po itong ipahid para mawala yung malas sa kamay po ninyo, sa palad po ninyo. Para yung numero na inyo pong isusulat ay inyo po nang matamaan, mga bossing. Basta huwag yung gagawing obligasyon ng pagtaya-taya. Gawin nyo lamang libangan po yan. Kapag trip nyo lang, ay saka kayo tataya. Huwag nyo, kahit ikaw ay wala sa mood, pipilitin mo at baka kinangihinayang at baka makalabas-labas po yung inyo pong numerong alaga, ay sising-alipin po kayo. Ngayon pa, mga bossing ko, ang gawin nyo lamang kapag kayo wala sa mood, ay huwag kang tataya. Tapos pag mga boss, pag ikay nasa mood, tumaya po kayo at subukan nyo po ito para mawala na ang mala sa palad po ninyo, mga bossing. Kung ikinaniwala at naisyo po itong gawin, asya, good luck po sa inyo po lahat.